mga kababayan, makulong na daw dapat ang mga walang hiya ayon kay Pangulong Marcos, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa kayong mga subscribers, sa kayong mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, inanunsyo na nga kahapon ni Pangulong Marcos kung sino-sino ba yung dapat managot na mga kababayan. At ayon sa kanya, makulong na daw dapat itong mga walang hiya na ito. Pero ayon naman kay Attorney Rowena Guanzon, ikaw, Pangulong Marcos, ikaw, BBM, ang walang hiya. Dapat ka naman talaga kasama sa dapat imbestigahan sa napaka-anomalyang flood control scandal na ito. Hindi ka panipaniwala, mga kababayan. Na ito si Pangulong Marcos nga, paulit-ulit na nating sinasabi, hindi tayo naniniwala na walang kinalaman itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, sa nangyaring korupsyon ngayon sa ating bansa. Dahil lahat ng budget, lahat ng pundo, mga kababayan, lalong-lalo na diyan sa DPWH, diyan sa flood control na yan, ay dumadaan muna kay Pangulong Marcos. Siya ang nag-aproba, mga kababayan. Paano naman hindi kasama o hindi alam ni Pangulong Marcos ang mga pangyayaring ito? Bumuo nga lang itong Pangulong Marcos na ito, itong si Pangulong Marcos, bumuo lang ito ng ICI para iligtas nila, mga kababayan, yung kanilang mga sarili. Kasi siyempre hindi naman talaga sila tutumbukin ng ICI dahil siya mismo ang bumuo. O kaya ngayon, itong si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, galit na galit. At talagang tahasang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na ikaw dapat, BBM o Pangulong Marcos, ang dapat mahiya. Ang kapal naman talaga ng mukha, mga kababayan, ng ating Pangulo ngayon. Pilit nililihis nila, mga kababayan, pilit nilang inililigtas yung kanilang mga sarili na dapat sila naman sana talaga ang dapat managot. Napakatindi ng administrasyon na ito. Pasensya na sa mga patuloy pa rin na nagpapaloko sa administrasyong ito. Noon, mga kababayan, uulitin ko lang, isa ako sa mga sumusuporta, talagang Marcos ako. Kasama ako noon, nung panahon ng eleksyon, sa pangangampanya. Pero nga kalaunan, mga kababayan, nadismaya tayo. Dahil natuklasan natin na itong administrasyon na ito ay napakagaling, mambudol lang pala. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Then Duterte became president in a very difficult time dahil nag-COVID pa. Yes. Okay? Tatlong taon. Umakyat yung debt ng Pilipinas because kailangan magutang para sa mga ganito, sa pandemic, sa ganyan. Nung si BBM na, ay taon-taon, dinadagdagan niya yung utang. Etong taon na ito, ang dagdag sa utang ay 2.7 trillion. Okay? Trillion po. Ay nako, hindi po nyo mabilang yan. Ang trillion. Yan. And sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan sa 2.7 na utangin natin sa taong ito sa ibang bansa at ibang sa labas na mga world financial institutions ay para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin, mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos na ninanakawan lang tayo. Nagbabayad tayo ng taxes, deficit lagi ang national budget, kinukurakot pa ng mga walang iyang congressman at ng kanilang dating speaker. Ayun, ibig ko sabihin, may mga Kapalpakan. kapalpakan. Din naman si Digong. We were mayor together, no? So, we have met personally before pa. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya.
Ekonomiya pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, ang mismong looted the budget, mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin, sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, Kinain lahat. ay siyang nagnanakaw, kinakain Yung dapat pambili mo ng Ricardo. dapat ipamigay mo sa pamilya mo. So, ang lahat ng tao, nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver, nagbabayad ng sedula. Kahit tricycle driver o labandera, nagbabayad ng BAT, bibili ka ng gamot, may BAT kung hindi ka senior o PWD. Bibili ka ng pagkain, bigas, may BAT kung hindi ka Lahat senior. may bat. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa BAT, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangungurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit habang ang mga congressman gagawa ng budget na deficit na, nanakawan pa nila ang mga... Yan ang problema. Eh, sinabi ni BBM kanina, mga walang hiya daw sila. Ikaw ang dapat mahiya, BBM. Under your administration, ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Drilon. Aray ko po, ikaw dapat ang mahiya, BBM. Dapat na naman talaga. Kasi nga, bakit pinabayaan niya? Itong nangyaring korupsyon na ito. Lahat ng mga tax natin, mga kababayan, lahat ng mga binabayad nating buwis, ay ninanakaw lang nila, mga kababayan, at pinayaan lang. Pinababayaan lang nitong si Pangulong Marcos dahil nga yung speaker na kanyang nilagay, mga kababayan, sa Kongreso ay kanyang pinsan. Sila mga kababayan, ang magkasabwat. Tama lang talaga na sabihin ni Atty. Rowena Guanzon na ikaw dapat, BBM, ang dapat mahiya. Di ba, mga kababayan? Ipatuloy natin ito. Why have we come to this? Kasi si Frank Drilon, noon pa yan, 1986, nasa politika na yan. Di ba? Matino, matuwid na tao Tulong yun. na sa Senado yan. Kilala ko yan personal. How did we come to this? Katulong-tulong Kasi na sa dati, Senado yan. bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila, may SOP din yan sila, pero may konting takot sila at hiya. Pero dito sa administration ni BBM, dahil pinsan niya ang speaker, sila na lahat naglagay ng mga tao dyan sa DPWH, sa customs, di ba? Sa Malacanang, lahat yan ay kayang-kaya nilang magnakaw ng ganito katindi. Kaya wala silang konsensya para sa taong bayan at sa Pilipinas. Eh, ang tingin naman sa atin ngayon ng ibang bansa, hindi lang naman tayo mahirap, pero pinakakurap na bansa Nakakalungkot sa buong Asya o hindi man sa buong mundo. Ekonomiya, pinag-uusapan natin. Pasensya na kayo. Talagang kailangan lumabas na ito sa dibdib ko dahil kung hindi, ay baka naman po ako'y magkakasakit. Ganun pa. Dito niyo binulula sa aming programa. Isa po sa lagi ko nakikita at napapansin ko rin, Nelson, ang malimit niyo po binabati ko sa Atty. Guanzon, yung mga opisyal na inilalagay pa po yung kanilang mukha sa mga relief goods. May nakita akong kape. Kape, ano ha? Si Frasco, si Cebu. Pero alam niyo po, hindi pa rin ito nawawala hanggang sa ngayon. Bakit po ba sa tingin ninyo hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala yung tinatawag na EPAL? Ano ha, attorney? Kasi po yung patronage yan ang problema. Talagang yung patronage sa sistema at kultura, ayon mga politiko na umangat ang buhay ng tao, na kukunti na mahirap. Eh ngayon, 50% ng Pilipino ay gutom, ayon sa Pulse Asia survey. Tama. That's almost 60 million nagugutom. Pag gutom ang tao,
pigado, pobre ang tao, Madaling mas mabili. madali silang bilhin bawat eleksyon. Mas konti lang bigay ay halos sa halikan na yung mga kamay ng mga politiko. Pero tingnan nyo ang ginawa ng mga tao sa Cebu kay BBM. I-replay nyo. Tingnan yung tingin sa kanya ng mga tao doon. Puwira gaba lang. Wala talagang nag-extend ng kamay sa... O, ito mga kababayan, mapatunayan ko rin yan. Kasi nga, ilang araw na ako mga kababayan, babalik-balik ako ng Cebu, sumasakay ako ng taxi. Nung nakausap ko, yung isang taxi driver, talagang galit na galit siya kay Pangulong Marcos. Itong Pangulo daw natin ay napakawalang hiya daw. Pumunta daw ng Cebu, nagbigay daw ng tulong at inanunsyo pa talaga mga kababayan, 5,000 para sa mga hindi gaanong nasira yung mga bahay at yung totally damaged talaga, yung talagang sira na sira, yung naanod na, wala nang nakita siguro mga kababayan, ay 10,000. Ayon sa isang taxi driver na mismong taga Liluan mga kababayan, tama ba, Liluan Cebu, isa sa mga apektadong lugar, talagang grabe, galit na galit siya. Ano ba daw magawa? Paano ka makapagpatayo ng sa halagang 5,000 yung mga partial, yung mga hindi gaanong nasira at yung mga totally 10,000? Paano ka daw makapagpatayo ulit ng bahay sa ganong halaga? Ano daw ang palagay ni Pangulong Marcos sa kanila mga kababayan? Kaya nga, nung pumunta si Pangulong Marcos, kahit saan sa bandang Cebu mga kababayan, hindi ka makakarinig na sumisigaw ang mga tao doon na Marcos. Hindi katulad mga kababayan, pag si BP Sara ang pumunta ng Cebu, talagang sumisigaw ang mga tao ng Duterte. Dahil alam nila na itong mga Duterte mga kababayan may puso at talagang tumutulong. Hindi katulad nitong Marcos na ito. Anong magagawa sa 5,000? Tapos nung lindol pa mga kababayan, ayon sa isang taxi driver, nagbinta pa daw ng bigas doon. Na tig-20 ka bawat 1 kilo. Saan ka makakita? May sakuna pero nagdala ng bigas pero nga ibininta mga kababayan. Diba? Napakawalang hiya. Tama nga. Itong sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na talagang walang hiya itong si Pangulong Marcos. May katotohanan mga kababayan. Sige, pagpatuloy natin ito. Sa kanya, wala man lang nagsigaw-sigaw na, Mr. President, salamat, dagang salamat. Pero buyag ang mga tao, yung galit kay BBM, nakikita talaga sa mukha nila. Sana mapukaw na ang mga pobre ba na wag na kayong pa-vote buying sa 2028. Kung magbigay sila ng pera, tanggapin nyo na lang. Hindi naman nila alam kung anong nilagay mo dyan sa baluta mo. Itong mga congressman na ito mga pasimuno ito eh. Kayo lahat, sana lahat yung 10% lang yata matitino sa inyo, baka 5% lang eh. Sana yung 95% sa inyo, sana matalo kayo lahat sa 2028. Tingnan nyo nangyari sa atin. Oo. Malala pa tayo sa Vietnam? Ha? Na dati sikat-sikat tayo malala na tayo sa Thailand. Abay dati gagawa na sana tayo ng aeroplano eh. Di ba? Yung rice sa IRRI, sa UP de Los Baños, nauna pa tayo dyan eh. Di ba? Ngayon, nag-i-import na tayo sa Thailand. Sa tourism, kulelat. Last tayo. Sa education, sa literacy, last tayo. Nakakaawa na mga bata eh. Gagraduate hindi marunong man lang mag-intindi kung ano ba yung binasa at minimorya niya. Nako. At si Bongbong, masyado namang yabang na magaling siya na presidente. 22 lang ka-classrooms ang nagawa niya. Nako. Sa isang taon, ano ka ba? Kung gising ka sana, kundi ka sana laging tulog dyan, Mr. President, nalaman mo na yan sa first month, di ba, sa inventory mo ng performance at targets. Anong nangyari sa Philippine Development Plan ng NEDA? Yan ang dapat batayan sa administrasyon ni Marcos na wala tayong sasabing walang bayad ng politika. O sige, NEDA, ilabas mo sa amin
ang iyong analysis at comparison. Ito ang Philippine Development Plan. Aha. Ito poverty alleviation, hunger, ganyan-ganyan na mga dapat isolve. At ito yung nagawa ni BBM sa loob ng isang taon lamang. 3 taon lamang. So, ang ano po namin, hindi po ito politika ang banat ko sa kanya ba? Opo. Ekonomiya at kabuhayan ng tao, grabe ang poverty. Yung foreign direct investments, bumagsak 40.5% this year. Ano ibig sabihin yan? 0.5 billion o 500 million na lang ang foreign direct investment na pumasok. Itong taon na ito. Opo, 2026, Anong 2025. pinagmamalaki ni BBM sa atin? Na pag umaalis siya, nakakakuha siya ng mga milyon-milyon na investment. Sana ang mga bagong factory para meron tayong bagong trabaho. Sana po ang mga Budol investment. nga. Wala. Sino naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ganito kakurap ang gobyerno? So, ito pong mga ginagawang investigasyon, ang dami eh. Meron tayong Senate Blue Ribbon, may ICI, siyempre pupunta sa DOJ, tungkol dito sa mga flood control project. Ano sa assessment ninyo ang resulta nito? Problema sa ICI, wala siyang ngipin. It cannot even subpoena. No power of subpoena. Kaya tinan mo, invitation. We are inviting former Speaker Martin Romualdez. Abay, sino ba yan? Your Royal Highness? Yung treatment sa kanya. Tapos sasabihin niya, I ask for postponement. Postpone naman. Ano bang nangyari? Sabi, may sakit daw siya. Gusto niya pumuntang abroad. Laki-laki, lusog-lusog ng katawan mo. Bigla ka na lang mag-abroad. Ito na naman mga ito. Lahat ng may sakit pag nagsisigaw ng tao na ikulong kayo. Tingnan nyo naman ang mga rally. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Alam mo, arami na akong rally na puntahan. EDSA 1, nandito ako. Kasi anti-Marcos, anti-martial law activist ako eh. Saka yung buong pamilya ko doon sa Negros ay nag-support kay President Cory Aquino against Marcos. So, sa EDSA 2, nandyan din ako. Ito, bawat rally sa EDSA, kahit 68 years old ako ngayon, nandyan din ako. Bawat rally dyan, nandyan ako, present ako, may picture ako. Lahat ng protestang malalaki, nag-a-attend ako, gusto ko makita ang mga tao. Talagang, ang mga tao, lalo na yung mga bata ngayon, galit na galit sila sa BBM administration. Kaliwa, na dati hindi naman nagsisigaw ng BBM resign. Ngayon, nagsisigaw na sila, BBM resign. Ito namang mga ayaw kay BP Sara. Opo. Ayaw namin mag-BBM resign kasi pag nag-resign si BBM, si Sara papalit. mas ayaw namin sila. Alam mo, ang bright nyo talaga. Napaka-bright nyo eh. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano ba talagang gusto nyo. Gusto nyo, ganito na lang tayo 3 taon pa. Yan ba ang gusto nyo? Just because ayaw nyo kay Sara. May konstitusyon eh. Di ba tinanggal din natin si Marcos? Hindi nga si Cory ang vice president nun na. Tinanggal din natin si Erap. Teka muna. Yun na, sabi nila, ito, just being honest ha. Being honest ha. Ay, huwag kayong sumali sa rally ng Luneta kasi INC yan. Teka muna. EDSA 1, EDSA 2, si Cardinal Sin tumawag pag si INC ang tumawag ng rally dun sa Luneta, masama sila. Hindi ako INC pero Attorney. alam mo, minsan hindi ko na maintindihan. Kayong matatalino kayo, yung iba kasibigan ko pa kayo sa Facebook, kung bakit nabobo na kayo. Nabobo na kayo ni BBM. Yun ang mga kababayan. Marami talagang nabubo kay BBM. Marami yung nabubudol mga kababayan. Pero nga, sa isang survey, sabi naman, sa isang survey mga kababayan, naiila na lang yung mga bubo. Sinsya na sa salita. Iila na lang sila na naniniwala kay Pangulong Marcos ngayon. At itong rally ng INC mga kababayan, hindi lang INC ito hindi lang Iglesia ni Cristo. Dahil ang pagkakaalam natin ay magsama-sama. Itong mga malalaking religious group mga kababayan, kasama na nga dito ang GIL, ang QGC, at itong INC mga kababayan.
At siguro naman yung mga Katoliko na mga kababayan natin, katulad natin, isa tayong Katoliko. Hindi lahat ng Katoliko, mga kababayan, siguro mas marami pa. Kasi yung mga nakakausap ko, yung mga kamag-anak ko, mga Katoliko naman. Yung iba nating mga nakakausap, mga Katoliko naman. Pero galit sila kay Pangulong Marcos dahil nga sa mga pangyayari ngayon, mga kababayan. Laganap ulit ang droga at ang matindi pa nito nga, mga kababayan, itong napakatinding korupsyon. Napilit nilang idinadawit, mga kababayan, yung nakaraang administrasyon. 3 taon na sila mahigit na nakaupo dyan sa kanilang upuan. Pero yung bukang bibig nila, mga kababayan, ay Duterte pa rin ang may kasalanan. Pilit nilang ibinabalik, mga kababayan, yung mga nakaraan. Gusto nilang maghugas kamay. Pero sila dapat, mga kababayan, ang managot. Tama nga, ulitin ko lang. Ang sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, ikaw BBM, ang walang hiya. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borby, kay Ma'am Berje Verhel Jesus ng Pulilan, Bulacan, kay Real Vlog. Shoutout na rin kay Mibilin Balikaw. Maraming salamat sa iyo, ha. We can advertise. Naka-copyright na naman tayo. Kay Crispin Del Rosario, shoutout. Kay Roberto Kivu, shoutout. Kay Pibagyo, maraming salamat sa iyo, idol, ha. Sana ba yung ating mga viewers na wala na? Matagal kasi tayo hindi nagpakita, mga kababayan. Matagal tayo hindi gumagawa ng reaksyon dahil mayroon tayong problema. Pero lahat naman ng problema ay kayang lagpasan. Shoutout na rin kay Ma'am Minsita Tamayo, kay Ma'am Florencia Leonor, kay Ma'am Michelle Bulima, kay Jaime Garcia, shoutout. At kay sa mga apo pala ni Ma'am Bergie, na si Coco Dion Yuri at saka si Sagi, shoutout sa inyo. Kay Linda Arcio. At sa lahat-lahat na lang, maraming salamat. At kay Melissa Simbulan, shoutout na rin sa iyo, ma'am. At yun ang andito lang muna. Kay Carl pala, shoutout sa iyo, idol. At hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.